my beloved Boss Mike Cervera. Biyahe ni Koy, ha? Makinig ka, bibigyan kita ng reaksyon. Naloko na. Bibigyan kita ng reaksyon. Makinig ka sa akin, makinig ka. Mga kababayan ko, no? Kakapasok lang po ng balita na to ngayon dahil putok na po ito, mga kababayan, no? Alin? Unti-unti na po at unahan na natin yung iba na Inunahan mo kami. Kainis ka, di gagawin na lang natin to. Naloko Sige, na. tuloy. gumawa pa ng ganito, mga kababayan ko. Gumawa pa ng ibang content. Pero, babalita ako na sa inyo, mga kapatid, this is, di ko alam kung good news ito sa inyo, bad news ito sa iba. Pero, to be honest, mga kababayan ko, magiging magiging breakthrough. Ika nga nila, mga kababayan. Medyo ikilabutan lang yung mga nanonood sa atin. Nakakatakot pa yan? Kapapasok lang nito, kapapasok lang po nitong balita na ito, Wait lang. Anytime mula ngayon, mga kababayan ko, huhulihin na yung kanilang pinuno. Kaya naman, nagpa-panic mode na po sila. Okay. Naibalita po ako, mga kababayan, sa mga kaibigan natin na nasa Davao. Yung ba yung mga tropa nating nakatanim? Naloko na. Wag mo nang ibokya kasi alam mo naman. Di ba? Hayaan mo sila na mag-isip kung sino yung mga bata natin nun. Opo, nasa Davao po. At ang bali-balita po doon, anytime po mula ngayon, mga kababayan ko, ay pwede na pong umalis yung kanilang pinuno sakay ng jet. Sino ba pinuno? Sino ba pinuno nila? Wala namang iba, di ba? Huwag mo ipagbabalita kung ang China mayroong Alice Guo. Meron tayong mga Goo. Plane. Sakay po ng Apollo. Yan, yung Apollo po. Tama po kayo ng inyong naririnig. Yung Apollo po ang gagamitin na scapegoat papuntang China. Ayan. China ba? Talaga? Yung ba yun? China? Naku, ito na. Mga kababayan ko, kaya po pala itong si Senator Amy naging electoral tribunal. Ay may mahalaga po tayong pag-uusapan diyan dahil malalim-lalim tong Medyo malalim lang tong pag-uusapan natin patungkol diyan, kaya makinig po kayo, mga kababayan ko. Ang nakakagulat po nito, Nakakagulat po, panic mode na kayo, Bali-balita namin kapag na-serve na po 'yan diyan sa ating PNP, makikipag-coordinate sa mga PNP Davao, aarestuhin na nga etong si Duterte. Kung inyo rin mapapansin, ulitin ko sa mga bagong dating yung sinabi ko kanina. Bukod sa sinabi ni Rosa Centeno na itong si Baste medyo kumambyo ng tono. Ay biglang nagpalit ng mga kapulisan diyan sa Davao. So alam nyo na ang kasunod niyan. Di ba? Pagdugtong-dugtongin nyo na. At ang pinakamatinding gagawin sa kanya, aarestuhin ng International Criminal Court. Kung nagkataon, mga kababayan ko, si Duterte ang kauna-unahang Asyano na pinakulong ng ICC. Correct. Ayan Pag nagkataon, paano pag tumakas? Sasaklolo doon sa China. At ito pa, ang bali-balita ko po ngayon, mga kababayan ko, kung hindi naman nagpapanik mode si Duterte, bakit yung sasakyan, yung eroplano ni Apollo, anytime pwede na umalis? Nakaamba. So nakaamba na. Ready na. Kasi parating na. Dex, natatakot lang kayo kasi makukulong si Duterte talaga. Talaga? Diba? Because of what he did on the drug war dito sa Pilipinas. Ano ba yung ginawa? Diba? Ano ba yung ginawa? Pinagpapatay ba naman yung mga inosenteng mga kababayan natin na ang kanilang kasalanan yung kanilang pagkalulong sa pinagbabawal na gamot. At doon
Pinas lang niya ang mga ordinaryong Pilipino, hindi yung mga drug lord. Yun na nga, hindi yung mga drug. Hindi naman tayo kasi mga bobo na tulad nila. Ginawang bobo ni Duterte yung mga naniniwala sa kanila eh. Ngayon, mga kababayan ko, magugulat kayo. Kaya nga aabangan natin yung mangyayari ngayon. Panic mode talaga sila. Oh, Kasi anytime magmula ngayon, ngayon, pwedeng arestuin si Duterte kapag naibaba na yung warrant sa kanya ng ICC. Kaya matindi-tindi po ito. At ang balita ko po dito, mga kababayan ko, ang balita ko po dito, ito ang balita ko, nakahanda na anytime ang sasakyan na pagdadalhan ni Duterte kung saan bansa siya dadalhin. oh, yun naman pala. So, yung sinasabi ni Duterte na magagaya si Pangulong Bongbong Marcos, sa kanyang ama na walang iba kundi si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na ang nangyari, kinidnap daw ng mga Amerikano patungo sa Hawaii. So ngayon naman, baliktad. Yung kanyang sinasabi na matutulad. 'Di ba sabi lagi yan ni Roque? Sabihan ba naman nila na, pagka ganyan na ganyan, baka ikaw, Pangulong Bongbong Marcos, magaya ka sa ama mo. Mukhang ang magagaya, si Digunyo. Taka kayo, bakit din sinibak yung mga... Bakit sinibak ngayon yung mga pinalitan ng SAP yung nasa Davao? At nabalitaan ko rin, mga kababayan ko dun sa asset natin, na nagpa-panic mode nga talaga kayo. Hindi na aming kasalanan kung nagpa-panic mode kayo. 'Di ba? Sino may kasalanan? Sino may kasalanan? Sa totoo lang, nagmamadali na sila ngayon kasi anytime, mga kababayan ko, kapag itong ICC ay nakarating na sa Pilipinas yung warrant at isenerve sa PNP, dadamputin na yan tatay nyo. Dadamputin na. So, ang tanong ko sa inyo, ulit, tulad ng sinabi ko kanina, hindi ba kayo nagtataka na hindi nyo na makita? Parang sige buloy, bigla-bigla na lang hindi natin nakita sa mga palabas, sa mga mainstream media, sa kanilang sa kanilang platform. Ngayon, ang tanong, nasaan ka na, Digong? Kung tutuusin, kapag ito ni Rush, ang unang-unang haharang dyan si Senator Amy. Di ako naniniwala dyan. Kunyari lang yan. Kunyari lang yun si Senator Amy. Kasi wala naman siyang magagawa dyan. Wala magagawa si Senator Amy. Oo. Bakit? Nasaan siya? Nasa SC. Yung SC, mga kababayan ko, mga ano yan? Yung SC, mga ano yan, mga kababayan ko, mga Duterte appointees yan. Yung Supreme Court, mga Duterte appointees yan. Diba? Galing, no? Galing ni Manang Amy, no? Nakikihalo sa mga ano eh. Ganito lang yan, papaliwanag ko ng very, very light. Hindi ba kayo nagtataka? The more na nandyan si Manang Amy ko, the more na nalulubog ang mga Duterte. Kung talagang si Manang Amy para sa mga Duterte, dapat naliligtas yung mga yan. Di ba? Duterte appointees yung mga yan, kaya mga kababayan ko, tingnan nyo, isa po si Senator Amy Marcos sa mga haharang dyan para hindi matuloy. Tama. Tama, arangin na. Ay, sa amin sa Ilocos, sabi namin mapangkadyay, agkumkumbalot kang kadwada. Sa mga Ilocano, mapangkadyay, kumkumbalot kadwada ka. Aging kukuna ka, kasyay. Diba? Alam ko kagad, bakit? Pumwesto kagad si Manang Amy. Oo. Naging electoral tribunal kagad Yun.
Yun. 'Di ba? Para ano? Para pagdating ng araw na nagkagipitan, sila ulit ang sasagot diyan. Correct. Yung tatay ninyo, malapit nang hulihin. No? Ah, Malapit nang hulihin yan tatay ninyo, ha? Malapit nang hulihin yan. ah. Kaya tandaan ninyo, magbilang-bilang na rin kayo. Yumakap na kayo, ipaprint nyo na yung picture niyan, lagay nyo sa bahay ninyo para masaya. Ganun lang yun. Naloko na. Masaya to, masaya. Sige tuloy. Anong hoy? Totoo naman ah. Oh. O ano? Oh, nakapag-ahit na. Pogi na, pogi. Maraming nagmamahal dyan. O, ba't hindi kayo makapagsalita? O bakit? Tinanong nyo na ba? Bakit? Paano na makakapagsalita yan? Naloko na. Makapag-comment, gano'n. Ay, mag-comment nga kayo mga basher ni Biyahe ni Koy. Daming basher ni Koy eh. Pagka ganyan magkomento, halata mong DD-shit eh. Di ba? Halata mong mahina ulo. Halata mong mangmang eh, di ba? Oh. Tigil mo na yan, oy, yung ano. Oh, yung dito, Koy, yung dito. Alam nyo kung ano tawag dito? Dito? Ito balbas, di ba? Ito balbas, ito bigote, ito yung atsaka. Balbas, atsaka, bigote, yung atsaka mo. Ahitin mo nga, Koy. Anyway, mga kababayan ko, binalita ko lang sa inyo yan, yung Apollo na eroplano ay handang-handa na umalis anytime. At gusto ko lang din ibalita, mga kababayan ko, na yung warrant, anytime mula ngayon, pwede nang iserve sa kanila. Okay? Papasok anytime, pwede nang pumasok sa Pilipinas. Kaya mag-isip-isip na sila. Oh, isipin? Wala nga isip. Ano mag-iisip? Wala nga isip, di ba? Oh, brutags, di ba? Oh, wala nga, di ba? Oh, sabi dito ni Mark, sino may mas nagawa sa Pinas? Ikaw o si Digong? Tangina mo pala eh. Gago ka. Ito. Bakit ka nagmumura? Presidente ba ako para magtanong ka sa akin ng ganyan? Oh, tatanungin mo ako, ikukumpara mo ako kay Digong, hindi ka ba namang mangmang? Presidente, naging presidente yan eh. Naging presidente ba ako? Oo nga. Gawin niya mo ng presidente si Koy. Ayo. Sinasabi niya, kukumpara niyo si Digong kay Koy? Bakit? Naging presidente na ba si Koy? Ordinaryong Pilipino lang ako eh. Bobo ka pala eh. Next time, lawakan mo, isip mo ha. Alam mo na ang mga mangmang. Diba? Alam mo na ang mangmang eh. Diba? Kung tatanungin mo ako, sinong may mas nagawa? Si Digong o ako? Putsa ko naging presidente ako, tatalunin ko pa si Digong eh. Unang-una, walang mamangkong ako, naging presidente, hindi ako magpapapatay, tanga. Oo nga. Mahalaga ang buhay ng tao. Naloko na. Ganon, di ba? Ang gagawin ko, titirahin ko yung mga drug lord sa bansa natin, hindi yung mga ordinaryong citizen na pinapatay nila. Oh, tama! Naloko na. BNK for president! Di ba? Yan! Naloko na. Tirahin mo na. Tirahin mo! Oh, tapos tatanungin mo ako kung ako si Digong, ako ikukumpara mo ako dito, eh, bobo ka. Sabi ko naman siya, mga bobo talaga. Doon muna kayo, magsumbong muna kayo kay Tito Badong. Oh, magsumbong muna kayo doon kay Badong, ha? Uy, busog pa yon. Oo, wag niyo munang abalahin si Badong, busog pa yon. Maraming nakaing mic. Naloko na. Oh, anytime mula ngayon, makakarating na yan sa Pilipinas. At handang-handa na nga pong maglakwat siya at ito si Duterte kasama ang kanyang buong family at buong gang. Oy, iiwan kayo. Oy, yung mga DD shit, oh. Naloko na. Pakita ebidensya. Bakit si Maharlika ka ba? Ano, sino? Oh,
Sino? Pakita na ba ng pulburon niya? Wala. Ako, kaya kong patunayan sa inyo, mga kababayan ko eh. Bakit galit ka ko? Tanga, hindi ako galit, inaasar lang din kita. Naloko na. Mapambuisit din ako. Ganyan lang talaga tayo. Mapambuisit din ako, mga kapatid. No? Tontuwa ako pag nanggigigil kayo. Pag pikon na pikon kayo sa akin. Diba, Spencer? O, diba? Ganyan talaga, ganyan dapat. Oh. Ganyan dapat, Mr. Spencer. Diba? Ganun dapat ang pambubuska natin. Ganun lang kadali yun. Diba? O, diba? Yung magsusumbong kayo sa mga matatandang alipores ninyo, well, good luck. Sino ba yung matatanda na yan? Si Banat ba matanda na? Si Naloko na. Maharlika matanda na. Naloko na. Sino pa? Si Badong, senior citizen na. Naloko na. Oh, si Mike Cervera. Hindi tumatanda to. Oo. Oh, kita nyo naman, di ba? Mukha bang matanda? Di ba? Mga nagkakagusto dito, 19 years old. 18 years old. Oo. Kaya pag inaway ako ni Jan Angeles, Naloko na. kapalitan ko to na 16 years old. Naloko na. Anyway, magpapaalam na po muna. Paalam na. Ay, nako. Anyway, mga boss, sana nag-enjoy kayo ngayong gabi. Naloko na. Madaling araw na, lintik na yan, oh. Oh, baby box. Oo, namumula. Rosy chick ako eh. Ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagpapaalala mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang ating bansya. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Siya ang mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike.